This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 18 anyos na babae. Natagpuang hubot-hubad at wala ng buhay sa loob ng kanyang nirerentahang bahay sa Baguio City. Pagsalpok ng van sa kasalubong na truck sa Mangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Kaso ng dengue sa Pangasinan, tumaas ng 175%. 5 lugar sa lalawigan, binabantayan dahil sa mataas na kaso ng dengue. At Rocco Nacino, Ara San Agustin at Angela Alarcon, in-explore ang ganda at kasaysayan ng Alicia Isabela. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 175%. Ito ang itinasang kaso ng dengue sa Pangasinan mula January hanggang September 2024 kumpara noong 2023. May ulat si CJ Turida. Mula Enero hanggang September 23, umabot na sa 5,628 ang dengue cases sa Pangasinan ayon sa Provincial Health Office. Mas mataas ng 175% kumpara sa 2,059 na kaso ng dengue sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga lugar na binabantayan ng PHO na may mataas na kaso ng dengue ang Bayambang, Lingayen, San Carlos City, Orbistondo at Bugalyon. Nagkakandak ng investigation ang atin pong team from the Provincial Health Office doon po sa mga barangay na may clustering of cases at tinitingnan kung saan po nagmumula ang ating pong Aedes aegypti. Sa Dagupan City, maya't maya ang paglilinis ni Tatay Arturo sa kanal na malapit sa kanilang bahay sa Barangay Herrero Perez. Mahirap na raw kung pamahayan ng lamok ang kanal na posibleng pagmulan ng sakit tulad ng dengue. Ang ginagawa ng plalaga kami, magwawalis kami sa bahay, bibili kami ng yung, saka ikukun namin sa bahay namin, saka wawalisin. Sa tala ng City Health Office, umabot na sa 170 ang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero hanggang September 16. Tumaas ng 72% kumpara sa 99 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Tinututukan ang mga barangay ng Bunuan Gasset, Bunuan Bukig, Pantal, Lukaw at Mayombo na may mataas na kaso ng dengue. Kahit naman anong intervention ang gawin ng City Health na magmi-misting, kung hindi po tayo maglilinis ng kapaligiran natin at ma-eliminate yung breeding grounds ng lamok, ay talagang hindi natin mapipigilan ng pagdami ng kaso ng dengue cases, dito ba? Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Halos 100 na may-ari ng lupa mula sa 3 barangay sa Mangaldan, Pangasinan maapektuhan ng Bypass Road Project. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Emosyonal ang 61 anyos na si Eloy Sabiason dahil kabilang ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan ang maapektuhan sa gagawing bypass road project ng DPWH. Kabilang si Nanay Eloy sa 100 iba pang landowners mula sa 3 barangay kabilang ang Palwa at Makayug ang nangangambang maapektuhan ng proyekto. Magkano lang compensation? Mauubos yung compensation. Magpapagawa ka ng bahay, bibili ka ng lupa. Sa isinagawang public consultation at bidding ng DPWH, hindi raw makatarungan na bibilhin sa mas murang halaga ang kanilang lupa. Ikaw pang maano ng bahay na tinitira mo tapos didemolishin, babayaran ka lang ng gusto nila. Kung may magagawa pang paraan na ilihis ng konti yung mga madadaanan para walang na bahay, yun kasi wala silang malilipatan talaga. Ayon sa DPWH, patuloy ang ginagawa nilang negosasyon sa right of way sa mga residente. Sakaling matapos ang bypass road, magsisilbing alternatibong ruta patungo sa Karatig Bayan at syudad. Kung magkaroon man, then we will conduct another public consultation. Nasa states pa rin ng yung consideration sa kung sakali magkaroon ng realignment.
Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Isang 18 anyos na babae ang natagpo ang hubot-hubad at wala ng buhay sa loob ng nirerentahang bahay sa Baguio City. Tutukan sa report. Hubot-hubad at wala ng buhay nang matagpuan ng isang babae sa loob ng inuupahan niyang bahay sa San Carlos Heights, Baguio City hapon noong Biyernes. Edad 18 ang biktima na tubong ifugaw at nagtatrabaho bilang customer care assistant sa isang bar sa lungsod. Sa paunang investigasyon ng pulisya, hindi raw sumasagot sa text message at tawag ang biktima, kaya minabuti ng isa niyang kaibigan na puntahan sa kanyang boarding house. At doon na diskubre ang sinapit ng biktima. Meron na po tayo na-identify na persons of interest. Sa ngayon ay in-establish po natin yung link na pwede ma-edit natin para talagang sila masabi natin na suspect. Nakitaan ng mga saksak sa leeg ang biktima. Nawawala rin ang cellphone at iba pang gamit ng biktima. May mga ebidensya naman po natagpuan sa crime scene and inaantay pa po natin yung autopsy report. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa barangay para mapag-aralan ang kuha ng mga CCTV noong mga oras na nangyari ang krimen. Wala pang tiyak na motibo sa krimen pero hindi isinasantabi ng pulisya ang rape, pagnanakaw o may kaugnayan sa trabaho o personal na buhay ng biktima. Nakipag-ugnayan din ang PNP sa Cybercrime Unit upang tumulong sa investigasyon. Possible po talaga. Kilala po niya itong suspect and yun nga, may nakuha na tayong mga conversation niya sa kanyang social media. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, pagpapatupad ng plastic ban sa Calasiao, Pangasinan mas pinaigting. May ulat, Jeric Pasilyao. Nagtalaga ng task force ang lokal na pamahalaan ng Calasiao sa pamilihang bayan para sa pinaigting na implementasyon ng ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng plastic. Pamamaraan ito upang maibsan ang problema sa pagbaha, lalo't bumabara ang mga plastic na basura sa mga esterot kanal. Ibig sabihin, lahat ng mga mamimili sa Calasiao Public Market ay maaari lamang gumamit ng mga eco bag sa pamamalengke. Meron kaming mga task force na nag-check, nagmo-monitor dito sa palengke, sa mga mamimili. Tumatalima naman ang mga negosyante sa nasabing ordinansa. Ngunit aminado ang ilan na may mga iba pa rin umanong mamimili na gustong gumamit ng plastic dahil dagdag sa gastusin nila ang mga eco bag. Lalo't yung iba ayaw magdala ng eco bag. Mas nasanay kasi sila sa plastic. Mayroon pa rin pong ibang naghahanap ng plastic. 500 hanggang 1,500 pesos ang multa sa sino mang mahuling lalabag sa ordinansa. Sa ngayon, pinagbibigyan muna ang wet section sa pamilihan na gumagamit ng plastic. Pero isa lang ang pwedeng gamitin ng bawat customer. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. 7 butanding naman ang tila nakipag-banding sa mga mangingisda sa karagatan na bahagi ng Bangi, Ilocos Norte noong September 19. Nasa tabi lang daw sila ng bangka at ayaw umalis kahit pa iniilawan. Maamo raw ang mga ito at laging nakabuntod sa mga mangingisda. Dumami raw ang butanding sightings dahil dati nasa hanggang 3 lang ang umaaligid sa kanilang bangka. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang driver ng van matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente na hulicam. Naka-alerto Claire Lacanilaw Dungka. Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamanehong van sa kasalubong na truck sa bahagi ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Kaninang alas 3 ng madaling araw, September 24, makikita sa kuha ng CCTV camera ang mabilis na takbo ng van bago sumalpok sa kasalubong na truck. Ang truck bumangga pa sa puno. Sa tindi ng impact, nayupi ang harapang bahagi ng van. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang driver ng van. Dinala sa ospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Isang sasakyan ma'am na van,
Traversing po siya along din na siyang highway, ma'am, sa Barangay Bantayan, Maldan. Yung truck, ma'am, galing ng San Fabian, papunta din dito sa bayan, ma'am, ng Maldan. Sa may Barangay Bantayan, ma'am, nagsalpukan na po sila doon, ma'am. Malakas yung kalabog niya eh. Dito kami nakatira eh. Siyempre, malalaman namin kaagad. Paglabas namin, itong dump truck at saka yun, nandito yung yung service na yun. Isa lang naman yung laman ng driver lang. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa aksidente. Posibleng maharap sa reklamo ang driver ng truck na wala pang pahayag. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Patuloy ang hot pursuit at dragnet operation ng PNP San Juan sa Ilocos Sur matapos mapatay ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem suspects si Barangay Caronoan Chairman Belio Valoroso, 52 anyos, at anak nitong si Junmar Valoroso, 24 anyos. Base sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 7 kagabi, September 23 na mangyari ang krimen. Papaliko na sana ang mag-ama lula ng kanilang sasakyan sa barangay Lapting sa naturang bayan ng pagbabarilin ng dalawang hindi patukoy na sospek na nakamotorsiklo. Agad isinugod sa ospital ang mga mag-ama, ngunit idineklarang patay ng doktor dahil sa mga tinamong bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala mula sa pinaniniwalaang kalibre 45 at isang slug. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. Sinisikapan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Sa ibang balita, supply at presyuhan ng mga gulay, karne at isda sa mga pamilihan sa Dagupan City, ating kamustahin sa live report ni Claire Lacanilao Dungka. Claire? Chris, andito tayo ngayon sa pamilihan dito sa Dagupan City at price update muna tayo sa ilang presyo ng mga bilihin dito, lalo na sa lowland vegetables. At ayon nga sa ilang negosyante ay nakararanas ng mataas na presyo, lalo na sa lowland vegetables. Sa ngayon, ang upo ay nasa 60 pesos ang kada piraso, ang sitaw nasa 120 pesos ang kada kilo, ang okra naman nasa 90 pesos ang kada kilo, ang ampalaya nasa 100 pesos ang kada kilo, ang talong naman nasa 140 to 150 pesos ang kada kilo, ang kamatis nasa 50 pesos ang kada kilo, ang kalabasa naman nasa 40 pesos ang kada kilo, at ang patola nasa 70 to 80 pesos ang kada kilo. Sa highland vegetables naman, ayon sa ilang negosyante ay bumaba ang presyo nito sa merkado. Sa ngayon, ang pechay ay nasa 35 pesos to 40 pesos ang kada kilo. Ang beans nasa 120 pesos ang kada kilo. Ang repolyo naman nasa 20 to 25 pesos ang kada kilo. Ang carrots nasa 40 to 50 pesos ang kada kilo. Ang patatas naman nasa 50 pesos ang kada kilo. Ang sayote nasa 20 pesos ang kada kilo. Maging ang cabbage ay nasa 20 to 25 pesos ang kada kilo. Ang sibuyas nasa 80 pesos ang kada kilo. Ang bawang naman nasa 120 pesos ang kada kilo. Ang baka ngayon nasa 400 to 420 pesos ang kada kilo. Ang baboy nasa 340 to 350 pesos ang kada kilo. Ang manok nasa 200 to 220 pesos ang kada kilo. Sa presyo naman ng bigas ay nasa 50 pesos ang well-milled rice, habang ang regular milled rice ay nasa 46 pesos ang kada kilo. At yan muna ang latest dito sa pamilihan sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilao Dungka. Blackstone Hill sa Tineg Abra, picture perfect ang ganda. Silipin sa report. May pantapat ang Abra sa magandang tanawin na Malabatanes o di kaya New Zealand. Ito ang Blackstone Hill sa bayan ng Tineg. Picture perfect ang ganda ng lugar. Tinawag itong Blackstone Hill dahil kita ang maraming malalaki at maiitim na bato na tila naitanim na ang itsura sa mismong burol. Mula sa itaas ng burol ay tanaw rin ang lunti ang rolling hills. Pwedeng umupo at mag-relax sa malalaking itim na bato o di kaya tumakbo sa lugar at i-enjoy ang magandang view.
Patok na pasyalan naman ang Eco Cultural Park sa Nueva Era, Ilocos Norte. Mga naglalakihang puno kasi ang makikita rito at preskong-presko ang hangin na malalanghap. May hanging bridge at treehouse na pwedeng tuluyan. May playground din na para sa mga bata mula sa munisipyo. 5 minuto lang ang lakaran papunta sa lugar. Ang naturang parke ay proyekto ng lokal na pamahalaan kung saan mga Tinginian tribe ang empleyado rito. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. COMELEC sa Dagupan City ramdam na ang pagdagsa ng mga nais magparehistro sa huling 6 na araw ng voter registration. Narito ang report. Mula sa pinapasukang Universidad ni Tricia, dumiretso siya sa venue ng satellite voter registration ng COMELEC sa Dagupan City. Wala nang pasok ang 19 anyos na estudyante, kaya minabuti niyang magparehistro bilang first-time voter. Kasi may karapatan na po ako na mag-vote. Sa kabila ng pagkakaroon ng satellite voter registration, may nagpupunta pa rin sa mismong tanggapan ng COMELEC tulad ni Bernadette na nais magpa-transfer ng rehistro matapos makapag-asawa ng tubong Dagupan. Kasi magpapalipat po sana ako. Galing po kasi akong Lawak din. Gusto kong magpalipat dito sa Dagupan. Ramdam daw ng pamunuan ng COMELEC ang pagdami ng mga nagpaparehistro ngayong huling linggo ng voter registration. Umaabot daw sa 120 ang daily average at inaasahan pang tataas habang papalapit sa September 30 deadline. As of June 30, umaabot na sa 141,133 ang bilang ng mga botante sa Dagupan. Target ng tanggapan na maabot ang 145,000 na bilang ng mga botante pagkatapos ng voter registration. Agahan ho natin yung pagpila dito ho sa venue kung saan ginaganap yung voter registration. Magdala na rin po tayo ng requirements para hindi na ho tayo maaabala. Samantala, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang paghahain ng COC na nakatagdang isagawa simula October 1 hanggang October 8. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. 4 na biyahero na residente ng Masantol, Pampanga na nawala sa karagatan ng Palawan natagpuan na. Tutukan sa report. Emosyonal na lumapit sa tanggapan ng provincial government ng Pampanga si Rose Turla, residente ng Masantol, Pampanga. Halos 13 araw na daw kasing nawawala sa Mangsi at Balabac Island sa Palawan ang kanyang 4 na kaanak na pawang mga biyahero. Mula Pampanga, bumiyahe ang 4 na kaanak patungong Palawan para maghanap buhay at magbiyahe ng kanilang mga paninda at produkto. Kwento ng kaanak ng mga biyahero, mula Mangsi Island ay nagbangka ang mga ito pauwi ng Balabac Island sa Palawan noong September 10. Simula noon ay hindi na sila nakita at nakausap pa. Halos hindi na po kami natutulog sa gabi sa kakaisip kung anong nangyari sa kanila. Hindi na rin kami nakakakain. Lalong-lalo na po yung nanay namin may sakit pa. Agad nakipagtulungan ng Pampanga PDRRMO sa Philippine Coast Guard at Palawan Provincial Government para hanapin ang mga nawawalang residente. Ngayong Martes, September 24, natagpuan na sa Palawan ng 4 na biyahero. Nakatakda silang umuwi sa kanilang bahay sa Pampanga. Sa Facebook post ni Bulado Laka Punla, makikita na naging emosyonal din ang naging pagtatagpo ng mga biyahero kasama ang kanilang mga kaibigan at kaanak. Ayon sa mga otoridad, napadpad sa Sabah, Malaysia ang mga biyahero matapos tangayin ng malakas na alon ang sinasakyan nilang bangka. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Season 2 ng Proof of Purchase promo ng GMA. Ang kapuso, big time panalo. Mamimili o sari-sari store owners pwede magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 10 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 million pesos para sa Lucky Mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magsisimula sa September 28 at magtatagal hanggang December 6, 2024. Pwede maghulog ng entry sa participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binuksan na ang pinalawak na care home for the older person sa Lawag City. Malawak ang espasyo na kayang mag-accommodate ng 20 katao. Sa ngayon, may 10 clients ang care home sa pangalaga ng City Social Welfare Office. Edad 60 hanggang 94 ang kasalukuyang inaalagaan. Mga inabandona at palaboy-laboy raw ang mga ito. Hindi raw matunto ng kanilang pamilya dahil ulyanin na ang mga matatanda. Yung mga clients po namin is na-refer ng mga barangay pero merong unidentifiable po yung saan nanggaling po. Nakisa ang DENR Ilocos Norte sa isinagawang International Coastal Cleanup noong Sabado, September 21. Kasama ng DENR ay iba pang ahensya ng gobyerno, academic institutions at private sectors. Sinuyod nila ang 3 kilometro na sakop ng Kulili Point sa Barangay Masintok sa Paway. Umabot sa 122 na sako ng basura ang napulot. Karamihan, food wrappers, plastic cups at plates at kasama na rin ang mga plastic beverages bottles. Nagpaalala rin ang DENR sa mga volunteer hinggil sa tamang pagtatapon ng basura. Hangad ng DENR na lalo pang mabigyang pansin ang problema sa basura na pangunahing dahilan ng baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga kapuso, maaliwalas pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil nasa monsoon break pa rin ang Pilipinas. Wala pa rin epekto ang habagat kaya dominant weather system ang easterlies o yung mainit na hangin at maalinsangan na galing sa Pacific Ocean. Pero kahit mainit ang panahon, may tsansa pa rin ng thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Ilocos Provinces, Cordillera, La Union, Isabela, Quirino, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Bulacan. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Paninilaw ng dahon hanggang sa pagkasira ng mga pananim na kalamansi. Problema ng mga kalamansi growers ngayong tag-ulan. Narito ang report. Ngayong tag-ulan, madalas manilaw ang mga pananim na kalamansi ni Cristina Aquino mula Barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Kapag napabayaan, humahantong daw ito sa pagkasira ng mga pananim. Naninilaw daw ang mga dahon ng tanim na kalamansi kung laging babad sa tubig. Kaya gumagawa sila ng kanal para may daluyan ang tubig. Ito, pag nag-uulan, nabababad, masisira, mamamatay. Pero buti nga ito ay nagawa ni yung pinsang ko ni para may agusan na tubig. Pero pag nababad yan, madidilaw, mamamatay. Marami raw ang supply ng kalamansi ngayon kaya bagsak presyo ito sa merkado. 12 pesos kada kilo ang presyo ng kalamansi ngayon. Kaya lang medyo mura ngayon. Marami kasing sabay-sabay kasi namunga. Mga kalamansiya. Batid ng Mangaldan Municipal Agriculture Office ang problema ng mga kalamansi grower. Mahirap daw lumaki ang bunga ng kalamansi kung babad sa tubig ang puno nito. Magsasagawa raw ng monitoring ang tanggapan sa mga apektadong pananim. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Napigilan ng University of Perpetual Health System DALTA ang late rally ng San Sebastian upang maitala ang back-to-back wins sa NCAA Season 100 sa score na 60-52. Taglay ngayon ng Altas ang 4-2 win-loss card habang nalasap naman ng Golden Stags ang kanilang ika-4 na sunod na talo. Nanguna sa panalo ng Altas si Christian Pagaran sa kanyang 12 points, 9 rebounds, 3 assists at 1 block. Bukas naman magsusukatan ng galing ang Arellano Chiefs at JRU Heavy Bombers sa Game 1 at Letra Knights kontra EAC Generals sa Game 2. Mapapanood ang mga laro sa Heart of Asia. Rocco Nacino, Ara San Agustin at Angela Alarcon in-explore ang ganda at kasaysayan ng Alicia Isabela. Narito ang report. Sa gitna ng tataasang bundok at lunti ang tanawin, matatagpuan ang bayan ng Alicia sa probinsya ng Isabela.
Ito ang inexplore ng ating Kapuso Stars na sina Rocco Nasino, Ara San Agustin at Angela Alarcon. Mula sa Kawayan Airport, babiyahe pa ng mayigit 30 minutos bago marating ang bayan ng Alicia. Welcome to Alicia Isabela! First stop ng ating Kapuso Stars, ang Pamanang Museum na tahanan ng kwento ng mayamang kultura at kasaysayan ng bayan. Alam nyo ba na noong September 28, 1949, nang ipinag-utos ng dating presidenteng si Elpidio Quirino na palitan ng pangalan ng bayan sa Angadanan Viejo, ginawa niyang Alicia bilang pag-alala sa kanyang asawang si Alicia Siquia Quirino. Binisita rin ang isa sa pinakamatandang simbahan sa lalawigan, ang Our Lady of Atocha Church na itinayo noong 1849. Kaunting kaalaman mga kapuso, ang Our Lady of Atocha Church na itinayo ng mga Espanyol noong 18th century ay idineclare ng Department of Tourism bilang isa sa National Religious Tourist Destinations dito sa ating bansa. Kilala rin ang Alicia bilang pinakamalaking rice producer sa Cagayan Valley. Kaya tuwing Abril, ipinagdiriwang ng bayan ang makulay at masiglang Pagay Festival bilang pasasalamat sa masaganang ani. Alam niyo ba mga kapuso na ilang produkto rin nila na mula sa bigas ang ipinagmamalaki ng Alicia tulad ng kanilang rice coffee at ang kanilang Bignay wine. Ang Bignay daw ay mga berries. Ito po yung kanilang mga specialties na napakasarap po, so wag na wag niyo pong papalampasin yan. Hindi rin pinalagpas ng Kapuso Stars na makabanding ang Kapuso fans. Pinakita niyo sa amin kung gaano kayo kasaya at fun to be with. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong energy, sa inyong support. Thank you so much. Sana ay sa pagbalik po namin ay ganun pa rin ka-warm ang pagtanggap niyo po sa amin. Rain or shine, nandyan pa rin kayo para to support us perform and sobrang nakita naman namin yung sa pinaka-grabing energy nyo sa amin. Ang masayang palabas ay bahagi ng 75th founding anniversary ng Alicia Isabela. Tunay nga na hindi mapaglilipasan ng panahon ang kasaysayan na pinatibay ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Jasmine Gabriel Galbag, One North Central Luzon. Mga kapuso, 92 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.